Sisimulan na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Iginiit ng House Infra Committee na hindi lang flood control projects ang kanilang sisiyasatin, kundi lahat ng maanomalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Mela Les Moras. Hindi lang palpak na flood control projects, kundi maging maanumalyang kalsada, tulay at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno ang sisiyasatin ng House Infrastructure Committee. Ayon kay Infracom Co-Chair Terry Ridon, sa September 2 magsisimula na ang kanilang investigasyon. Asahan niya na magiging malaliman at malawakan ang sakop nito mula Luzon, Visayas at Mindanao. It includes all infrastructure projects, and more importantly, it includes a very expanded timeline. So, ibig sabihin, if you're able to find projects that had been ghosted, projects that are substandard at any time, but what's implemented by any government, we will do it. Bukod sa mga pagdinig, magsasagawa rin ng ocular inspections ang joint panel sa mga lugar na kinaroroonan ng mga palpak na proyekto. Mungkahi pa ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. Doon tayo makiring sa Davao, for example. Di ba? Doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Sa gitna ng issue sa flood control projects, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang ilang House leaders, suportado naman ito. Sa katunayan, sila mismo handa ring makiisa. I think wala naman ng problema na magkaroon din po ng lifestyle checks sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po kahit ng hudikatura. Kasi siyempre, kailangan naman po talagang all-encompassing. And more importantly, meron po talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talagang po dapat we should be able to lead and live modest lives. Para mapigilan na ang mga anomalya, sa pagtalakay pa lang ng panukalang pondo, naghigpit na rin ang Kongreso. Ngayong araw, isang People's Budget Review din ang idinaos sa Kamara kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga civil society organization na mailahad ang kanilang mga mungkahi at komento ukol sa proposed 2026 national budget. Every week po, depende po kung aling ahensya po yung gusto nilang talakayin. Yung Vice Chairperson po ng Committee on Appropriations na in charge doon po sa pag-sponsor ng budget na yon ay makakasama nila. Mela Les Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.